Hello! Ngayon, ipagpatuloy natin yung ating video series dito sa Republic Act 3019. So, nung nakaraan, sa part 4 ng ating video, tinalakay natin ang Section 3D ng Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ngayon naman, talakayin naman natin ang nakalagay sa Section 3E. Ano ba yung nakalagay sa Section 3E? Well, sabi ng batas, isa na naman ito sa mga tinuturing na corrupt practices ng ating mga government officers or employees. Causing any undue injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits, advantage, or preference in the discharge of his official, administrative, or judicial functions through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. This provision shall apply to officers and employees of offices or government corporations charged with the grant of licenses or permits or other concessions. So ito yung section na madalas natin tong naririnig, di ba? Ito yung pagbibigay ng pabor sa ibang mga tao, yung binibigyan ng VIP treatment. At madalas natin itong narinig kung naalala yung mga high-profile inmate na mayroong mga kubol na bibigyan ng special treatment doon sa loob ng kulungan. So ito yon, yung nagbibigay ka ng special favor sa isang tao na hindi naman karapat-dapat, undue yung binibigay mo sa kanya na special favor. So isa ito sa mga tinuturing ng ating batas na corrupt practices ng mga government officials. Nangyayari ito nung kalakasan nung lumalabas yung malakas na balita dati, yung dyan sa may National Bilibid Prison, yung may mga mayayaman na nakakulong doon, yung iba may kaso pang mga drug trafficking, mga tinatawag na drug lord, pero namuhay sila na parang mayaman, parang ginagawa nilang extension ng kanilang marangyang pamumuhay yung sa loob ng kulungan. Meron silang mga special na mga kubol, na mayroong mga amenities na nagbibigay ng comfort. Parang hindi na rin sila nakakulong, parang patuloy lang din silang namuhay sa malaya dahil namumuhay pa rin sila ng marangya sa loob ng kulungan. So ito yung posibleng kasong kakaharapin ng mga prison officials, ng mga tao na yon na nagbibigay ng ganong klaseng pabor sa mga inmate na hindi naman dapat, kasi dapat pantay-pantay ang treatment mo doon sa loob kapag nakakulong ka. Hindi yung pag may pera ka, iba yung treatment sa'yo. So ito yung posibleng section ng Republic Act 3019 na maaari nilang kaharapin.